Walang mas lulupit sa pagtataksil ng sariling pamilya. Habang nakadugtong ang aking sanggol sa mga tubong malamig, sila'y walang hiyang nagdiriwang sa ibabaw ng aking dugo at inaangkin ang aking tahanan. Inakala nilang napatay nila ako sa paanan ng hagdanan. Ngunit mula sa pagkawasak babangon ako upang bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang puot ng isang inang ninakawan ng kaligayahan? Ipasok na agad siya sa mental hospital pagkapanganak niya. Kapag nangyari iyon sa atin na ang buong shares ng kumpanya, ang malamig at walang pusong tinig na yon ay nagmula kay Carlos, ang lalaking nangakong magmamahal sa kanya habang buhay. Sinundan iyon ng isang mapangutyang halakhak na nagpatayo sa mga balahibo ni Maribel. Pamilyar na pamilyar ang tawang iyon. Kay Stella, ang babaeng tinuring niyang nakababatang kapatid, ang inampon at pinag-aral ng kanyang mga magulang mula sa estero ngayon ay kahati ng kanyang asawa sa iisang kama. Nanginig ang mga kamay ni Maribel habang dahan-dahang hinuhubad ang earpiece na nakakonekta sa nakatagong kamera sa kanilang sala. Nakaupo siya sa loob ng silid na inihanda niya para sa isisilang na sanggol. Sa kanyang kandungan ay ang kalahating tapos na kulay dilaw na sweater na sarili niyang hinabi ng may buong pagmamahal. Ang mga pangarap niya para sa isang perpektong pamilya ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam niya ay may isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan, pinipigilan siyang huminga. Gumapang ang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang sakit na walang anumang pisikal na sugat, ngunit pakiramdam niya ay pinupunit ang kanyang pagkatao. Ang mga luhang kanina pa, nagbabadyang tumulo, ay nagunahan sa pagbagsak. Binabasa ang malambot na sinulid ng damit ng kanyang anak. Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo niya? Ang pagtitiis niya sa mga nakakalasong salita ng kanyang biyenan dahil sa pag-aakalang mahal siya ng kanyang asawa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha ng marahas. Kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak at ang kumpanyang ipinundar ng kanyang mga magulang. Gamit ang nanginginig na mga daliri, hinugot niya ang maliit na memory drive na naglalaman ng nakakasukang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makatayo, bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Stella, suot ang paboritong silk robe ni Maribel. Ang maamong mukha na palaging nakangiti sa kanya ay napalitan ng isang madilim at mapanuring anyo. Dumapo ang paningin nito sa memory drive na mahigpit na hawak ng nagdadalang tao. "Ano yan, Ate Maribel?" tanong ni Stella na wala na ang tamis sa kanyang boses. Napaatras si Maribel. Automatikong dinala niya ang kanyang isang kamay upang protektahan ang kanyang malaking tiyan. "Narinig ko lahat, Stella. Nakita ko kayo ni Carlos. Bakit niyo ito ginagawa sa akin, kapatid? Ang turing ko sa'yo. Binigyan ka namin ng magandang buhay." Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Unti-unti itong lumapit, nagaanyong isang ahas na handang tumuklaw. "Kapatid, wag mo akong patawanin. Ginawa niyo lang akong aso para may mag-alaga sa'yo. Akala mo ba utang na loob ko sa inyo ang barya-baryang tulong niyo dati? Nakakasuka. Deserve ko ang lahat ng mayroon ka at ngayon kukunin ko na ang para sa akin." Tumalikod si Maribel at naglakad ng mabilis palabas ng silid. Ang kanyang isip ay nag-uutos na tumawag ng pulis na tumakas mula sa bahay na yon, ngunit mabigat ang kanyang dinadala. Nang makarating siya sa itaas ng hagdanan, naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni Stella sa kanyang braso. Nagpumiglas siya. Pilit na inaagaw ng taksil na babae ang ebidensya. "Ibigay mo sa akin yan. Baliw ka na." Sigaw ni Stella, buong lakas na hinihila ang kamay ni Maribel. "Bitiwan mo ako, mga hayop kayo." Ganti ni Maribel, buong tapang na lumalaban para sa katotohanan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aagawan, nabitawan ni Maribel ang memory drive. Tumalsik ito sa hindi malamang direksyon na wala sa mga anino ng malawak na pasilyo.
Bago pa man siya makahinga ng maluwag, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Stella. Wala itong awa, wala itong pagmamahal. Tanging kasakiman lamang ang nagliliyab sa paningin nito. May ngiting gumuhit sa labi ni Stella at sa isang iglap buong lakas nitong itinulak si Maribel. Nawalan ng balanse ang nagdadalang tao. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang unti-unting nahuhulog ang kanyang katawan. Bawat pagbagsak niya sa matitigas na baitang ng hagdanan ay tila pagpukpok ng maso sa kanyang mga buto. Sinubukan niyang yakapin ang kanyang sinapupunan upang protektahan ang sanggol, ngunit ang lakas ng pagkahulog ay walang awang sumira sa kanyang depensa. Gumulong siya hanggang sa marating ang malamig na sahig sa ibaba. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay, binabasag lamang ng kanyang sariling hirap na paghinga. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Isang matinding hapdi ang sumibat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang gulugod. At pagkatapos naramdaman niya ang pag-agos ng isang mainit na likido mula sa kanyang hita, napadilat siya ng bahagya. Sa kanyang tabi nahulog rin ang maliit na kulay dilaw na sweater na kanyang hinabi. Sa paglipas ng mga segundo, unti-unti itong nilalamon ng umaagos na kulay pulang likido na nagmumula sa kanyang sariling katawan. Ang kulay ng buhay ay napalitan ng pag-agaw ng kamatayan. Nag-angat siya ng paningin, naghahanap ng saklolo. Nakita niya si Stella na nakatayo sa itaas ng hagdanan, nakatingin pababa sa kanya. Walang gulat sa mukha nito. Tumalikod ang babae. Sa halip na tumawag ng ambulansya ang ritmo ng mabibigat na hakbang nito palayo, ay siyang tanging iniwan sa naghihingalong ina. Unti-unting nanlalabo ang paningin ni Maribel. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig at dugo ang kamay sa kanyang tiyan. Ang sakit ay nagiging manhid, kinakain ng dilim. Mabubuhay pa kaya ang kanyang anghel pagkatapos ng malagim na trahedyang ito? Ang magkahalong ritmo ng natitirang buhay sa loob niya at ng kanyang sariling paghinga ay tila nagiging isang mahinang alingawngaw, pilit na kumakapit sa huling hibla ng pag-asa bago tuluyang lamunin ng walang hanggang katahimikan. Nagsimulang magliwanag ang paningin ni Maribel sa ilalim ng nakakapasong puting ilaw ng ospital. Ang unang sumalubong sa kanyang ulirat ay ang amoy ng matapang na gamot at ang ritmo ng mga makinang sumusukat sa natitirang hininga sa loob ng silid. May mabigat na kirot na nakabaon sa kanyang tiyan, isang paalala ng malagim na pagkahulog. Pilit niyang inalala ang mga huling sandali, ang hagdanan, ang tulak ni Stella, ang dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na kinapa ang kanyang sinapupunan na ngayon ay wala ng laman. Isang tahimik na hagulgol ang kumawala sa kanyang dibdib. Nasaan ang kanyang anak? Sa tulong ng isang nurse, inalalayan siyang makaupo sa isang wheelchair at dinala patungo sa neonatal intensive care unit. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang isang napakaliit na sanggol na napapalibutan ng mga tubong halos kasing laki na ng mga ugat nito. Ang balat ng bata ay halos kasing nipis ng papel na gaagaw buhay sa bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib. Gumuho ang buong mundo ni Maribel. Ang sakit na naramdaman niya ay tila mga karayom na paulit-ulit na itinutusok sa kanyang kaluluwa. Isang lalaking may maamong muka at nakasuot ng puting uniforme ang lumapit sa kanya. Siya si Dr. Gabriel, ang nakatalagang pediatrician. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang malalim na simpatiya, isang tingin na tila nauunawaan ang bigat ng dinadala ng isang ina bago pa man ito magsalita. Mahinahon nitong ipinaliwanag ang masilan na kalagayan ng sanggol na ipinanganak ng kulang sa buwan dahil sa labis na pisikal na trauma na natamo ni Maribel. Bawat salita ng doktor ay maingat at walang halong paghuhusga, nagbibigay ng isang maliit na puwang ng kapanatagan at init sa gitna ng nagyayelong sitwasyon. Ngunit ang pansamantalang katahimikang iyon ay binasag ng pagpasok ng mga taong nagdulot ng kanyang kalbaryo. Bumukas ang pinto ng silid at iniluwa sina Carlos Estela at ang kanyang biyenan na si Doña Rosa.
Ang pagmumukha ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanya at sa kanyang anak ay nagpagising sa nag-aapoy na puot sa bawat kalamnan niya. Naunang magsalita si Doña Rosa, ang mukha ay nakangiwi sa pandidiri at inis habang nakapamewang. Diyos ko naman, Maribel, paano ka ba nahulog? Napakaburara mo talaga. Tignan mo ngayon ang nangyari sa apo ko, naghihingalo dahil sa katangahan mo. Lumapit si Carlos pilit na gumagawa ng isang malungkot at nag-aalalang ekspresyon habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang asawa. Babe, thank God, you're awake. Sobrang nag-alala ako sa inyo ng baby natin. Sumunod si Stella na may mga luhang umaagos sa mga pisngi, isang napakahusay na pag-arte ng isang nagmamalasakit na nakababatang kapatid. Ate, halos mamatay ako sa kaba nang makita kitang nakabulagta sa ibaba ng hagdan. Ano ba kasing ginagawa mo doon at nahulog ka? Gusto ni Maribel na sumigaw ng ubod ng lakas. Gusto niyang sabunutan si Stella at isumbat kay Carlos ang lahat ng narinig niya mula sa nakatagong kamera. Gusto niyang ipagsigawan sa buong ospital na ang mga taong nakatayo sa harapan niya ay mga demonyong nagbabalat kayo. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang paningin, napansin niya ang isang brown envelope na mahigpit na hawak ni Stella. Ang mga dokumento ng paglipat ng shares ng kumpanya. Sa isang iglap, bumuhos ang malamig na katotohanan sa kanyang isipan, nagpatahimik sa nagwawalang damdamin. Kung magwawala siya ngayon at sasabihin ang totoo, walang maniniwala sa kanya. Si Carlos ay mayaman, may koneksyon at kayang paikuti ng batas. Madali siyang palabasin ng mga ito na isang baliw na ina na tuluyang nasiraan ng bait dahil sa matinding trauma ng pagkalaglag ng bata. Kapag nangyari iyon, tuluyan na nilang ilalayo sa kanya ang kanyang anak at ipapasok siya sa mental hospital eksakto sa mga planong narinig niya mula sa usapan ng dalawa. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang maging mas tuso kaysa sa mga ahas na nakapaligid sa kanya. Dahan-dahang nagbago ang kislap sa mga mata ni Maribel. Ang nag-aapoy na galit ay mabilis niyang itinago at pinalitan ng isang blangko at nalilitong tingin. Kumurap-kurap siya na tila bagong gising mula sa isang napakahabang panaginip. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak nang may labis na takot at pagtataka. Carlos, asan ako? Bakit ako nandito? Anong nangyari? Pilit niyang pinanginig ang kanyang boses habang humihigpit ang kapit sa braso ng kanyang asawa. Ibinuhos niya ang buong kakayahan upang magmukhang kawawa. Babe, bakit ang sakit ng tiyan ko? Nasaan tayo? Napatigil sina Carlos at Stella. Nagkatinginan ang dalawang taksil. Sa isang mabilis na sulyap, nakita ni Maribel ang pagkawala ng kaba sa kanilang mga mata, pinalitan ng isang matinding kaginhawaan na pilit nilang itinatago. Naniwala silang ang lakas ng pagkahulog at ang pagkauntog ng kanyang ulo sa matitigas na baitang ay tuluyang bumura sa mga nangyari bago ang aksidente. Naniwala silang ligtas na ang kanilang lihim. Na aksidente ka, babe. Nahulog ka sa hagdan natin kagabi. Wala ka bang natatandaan? Mahinang tanong ni Carlos, maingat na kinikilatis ang bawat reaksyon ng kanyang asawa. Umiling si Maribel. Nang mabilis ang mga luha ay patuloy na umaagos habang sumiksik at yumakap sa dibdib ng lalaking nagtaksil sa kanya. Tiniis niya ang matinding pandidiri sa pabango ni Carlos, nilamon ang sariling dangal para maging kalasag ng kanyang anak. Wala akong maalala. Takot na takot ako, Carlos. Huwag mo akong iiwan, please. Habang inaalo siya ng kanyang pekeng pamilya, ibinaling ni Maribel ang kanyang mukha sa salamin ng incubator. Inilapat niya ang kanyang palad sa malamig na ibabaw nito. Tila inaabot ang maliliit na daliri ng sanggol sa loob. Gumalaw ang kanyang mga labi na walang lumalabas na tinig, bumubuo ng mga salitang tanging silang mag-ina lamang ang makakaunawa, isang sumpa ng proteksyon
at pagmamahal. Laban tayo, anak. Mula sa hindi kalayuan tahimik na nagmamasid si Dr. Gabriel. Nakita niya ang biglaang pagbabago ng emosyon ni Maribel bago pa man ito umarte na nawawalan ng alaala. Nakita niya ang nanlilisik nitong mga mata kanina at ang pekeng pag-iyak na sumunod ang matalas niyang paningin bilang manggagamot na nakasaksi na ng iba't ibang uri ng pasyente ay hindi daling malinlang. May kinuha siyang panulat at may isinulat sa medical chart ng pasyente. Ang kanyang noo ay nakakunot sa matinding pag-iisip at malalim na pagdududa. Maya-maya pa ay inilabas ni Carlos ang isang puting papel mula sa envelope na dala ni Stella. Inilapag niya ito sa harapan ni Maribel kasama ang isang panulat na hinugot niya mula sa kanyang bulsa. "Babe, kailangan mo itong pirmahan. Form ito para sa mga susunod na hospital procedure mo at ng baby natin para mapabilis ang pag-aasikaso ng admin." Malambing na wika ni Carlos, ngunit ang tono ay may nakatagong pagmamadali. Nanginginig na inabot ni Maribel ang panulat. Alam niyang hindi ito simpleng form ng ospital, kundi ang simula ng pag-agaw sa lahat ng pag-aari ng kanyang mga magulang. Habang dahan-dahang lumalapat ang dulo ng panulat sa puting papel, itinaas niya ang kanyang paningin at sadyang sinalubong ang mga mata ni Stella. Ang liwanag na nagmumula sa kisame ng ospital ay tumama sa mukha ni Maribel, nagkukubli sa isang napakanipis, halos hindi mapansing na ngiti na naglalaman ng isang madilim at malamig na pangako. Ano ang kaya niyang isakripisyo para mailigtas ang natitirang piraso ng kanyang puso? Kasi ang naglalakihang pintuang kahoy ng mansyon ay tila bunganga ng isang halimaw na naghihintay na lamunin si Maribel pabalik sa impyerno. Dati ang bahay na ito, ang kanyang paraiso, ang pugad na binuo niya ng may pagmamahal at pangarap para sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, sa bawat hakbang niya papasok, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Inalalayan siya ni Carlos sa baywang, habang bitbit naman ni Stella ang kanyang mga bagahe mula sa ospital. Isang napakagandang larawan ng isang perpekto at nagmamahalang pamilya, isang nakakasukang ilusyon na kailangan niyang tiisin. Dumampi ang malamig na labi ni Carlos sa kanyang noo upang salubungin ang kanyang pag-uwi. Isang matinding alon ng pandidiri ang gumapang sa sikmura ni Maribel, umakyat sa kanyang lalamunan na tila nais ilabas ang lahat ng pait na naipon sa kanyang pagkatao. Pilit niyang pinigil ang pagnginig ng kanyang mga balikat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang maliit na mukha ng kanyang anak na naiwan sa loob ng malamig na longkin ng ospital. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang maging manhid. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo ang kanyang biyenan na si Doña Rosa, humihigop ng mainit na tsa mula sa porselanang tasa. Ang mga mata ng matanda ay may bahid ng panunuya na hindi nito nagawang itago ng tuluyan. Ibinaba nito ang tasa at tinignan si Maribel mula ulo hanggang paa. "Mabuti naman at nakauwi ka na, Maribel. Dito ka na magpahinga at wag na wag ka nang magkikilos para hindi ka na makapagbigay ng problema. Hayaan mo na si Stella sa lahat ng gawaing bahay." Wika ni Doña Rosa, ang boses ay may halong pagmamalasakit na nababalot ng matalim na lason. "At pakiusap lang, anak, tigilan mo na yang pag-iisip ng kung ano-ano. Magpakabait ka na para hindi na laging na-stress si Carlos sa pagiging malilimutin at sa mga ilusyon mo." Ngumiti si Maribel, isang ngiting punong-puno ng pekeng pasasalamat na halos makapunit sa kanyang sariling mukha. Tumango siya nang marahan ginagaya ang kilos ng isang maamo at walang muwang na asawa. Inabot niya ang kamay ni Doña Rosa at mahinang nagpasalamat. Ngunit sa ilalim ng malamlam niyang tingin, ang kanyang mga kuko ay bumaon ng napakalalim sa sarili niyang palad. Bumaon iyon hanggang sa maramdaman niya ang init at lagkit ng sarili niyang dugo. Ito ang sakit na magpapaalala sa kanya na siya ay buhay at may misyong tatapusin. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang silid,
Sa itaas, dinaanan nila ang mismong hagdanan kung saan muntik nang magtapos ang kanyang buhay. Pinasadahan niya ng tingin ang makinis at kumikinang na sahig na gawa sa marmol. Walang kahit isang patak ng dugo, walang bakas ng karumal-dumal na krimen. Naging napakalinis nito, isang katotohanang nagdulot ng malalim na katanungan. Sa isip ni Maribel, hindi kayang linisin ni Stella ang lahat ng yon nang mag-isa bago dumating ang ambulansya. May ibang taong tumulong upang pagtakpan ang pangyayari at kailangan niyang malaman kung sino ang isa pang ahas na gumagapang sa kanyang sariling pamamahay. Nang maiwan siyang mag-isa sa loob ng maluwang na silid tulugan dahil nagpaalam si Carlos na may mahalagang tawag sa negosyo, bumagsak ang maskara ni Maribel. Tinitigan niya ang malapad na kama. Ang mga kulot at gusot sa mamahaling bedsheet ay naglalarawan ng mga gabing pinagsaluhan ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Nanginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang tela. Tila may mga tinik na sumusugat sa kanyang balat. Hindi niya kayang humiga roon. Hindi niya kayang isandalang kanyang ulo sa unan na nakasaksi sa kanilang kataksilan. Dahan-dahan niyang hinila ang mga sapin, tinanggalang mga punda at kinumpol ang lahat. Nang may nanggigigil na galit. Sa kalagitnaan ng gabi, nang tulog na ang lahat, tahimik niyang dinala ang mga tela sa banyo. Binuhusan niya ang mga ito ng kumukulong tubig mula sa heater. Kinuskos niya ng kinuskos ang mga mamahaling sutla hanggang sa mapudpod ang kanyang mga daliri. Tila pilit na hinuhugasan ang dumi ng pagkakanulo na kailanman ay hindi na mabubura. Ang bawat pagpisil niya sa tela ay sinabayan ng tahimik niyang pagluha, isang pagtangis na walang tinig, ngunit kayang basagin ang pinakamatibay na bato. Kinaumagahan bago pa man magising si Carlos, pasikreto siyang nagtungo sa maliit na tagong kahon sa ilalim ng kanyang estante. Naroon ang isang lumang flash drive kung saan niya nakagawi ang i-back up ang mga mahahalagang file mula sa kamera. Ang huling baraha na maaari niyang gamitin laban sa dalawa. Binuksan niya ang lihim na lalagyan, umaasa sa isang maliit na himala. Ngunit bumungad sa kanya ang kawalan. Ang kahon ay walang laman. Naramdaman ni Maribel ang pagbagsak ng kanyang puso, isang lamig na mabilis na kumalat sa kabuuan ng kanyang gulugod. Nawala ang huling piraso ng kanyang ebidensya. Habang nakatitig siya sa walang lamang kahon, isang anino, ang unti-unting tumakip sa liwanag na nagmumula sa nakabukas na pinto ng kanyang silid. Ang bigat ng bawat paglapit ng taong nasa kanyang likuran ay nagpahiwatig ng isang presensyang matagal nang nagmamasid, tahimik na sumusukat sa kanyang bawat galaw sa loob ng hawla ng mga kalaban. Ang mapagpanggap na ngiti ni Stella ay tila isang matamis na patibong nang iabot niya ang baso ng maligamgam na gatas kay Maribel. "Uminom ka muna, ate, para makatulog ka ng mahimbing." Malambing na wika ng taksil na kapatid, ngunit sa likod ng mga maamong matang yon ay nagkukubli ang isang maitim na hangarin. Alam ni Maribel ang lasa ng gatas na yon. Hindi lamang asukal ang inihalo roon, kundi ang durog na gamot na unti-unting lulumpo sa kanyang pag-iisip at magpapanatili sa kanyang pagiging sunod-sunuran. Nanginginig niyang inabot ang baso. Ipinilit niyang ngumiti at nagpasalamat nang may sapat na kislap ng kawalang malay sa kanyang mga mata bago idampi ang baso sa kanyang mga labi. Nilanghap niya ang matapang na amoy ng kemikal na pilit itinago sa tamis ng gatas. Lumagok siya ng kaunti, pinanatili ang makapal na likido sa kanyang bibig nang hindi nilulunok. Nang tumalikod na si Stella at tuluyang lisanin ang silid, dali-daling nagtungo si Maribel sa banyo upang iluwa ang nakakalasong gatas sa lababo. Hinugasan niya ang kanyang bibig ng malamig na tubig hanggang sa mawala ang pait, kasabay ng pamimilipit ng kanyang sikmura dahil sa katotohanang mismong sa loob ng kanyang sariling tahanan ay pinapatay siya ng unti-unti. Sa halip na kapayapaan, mga madilim na bangungot ang dumalaw kay Maribel ng gabing iyon. Ang nakakasukang pakiramdam
Nang pagkahulog mula sa itaas ng hagdan, ang malamig na hangin na humahawi sa kanyang mukha at ang kawalan ng kakayahang protektahan ang kanyang sinapupunan ay patuloy na umuulit at sumasakal sa kanyang isipan. Hindi niya kinaya ang bigat ng 4 na sulok ng kanyang silid na tila unti-unting sumisikip. Sa kalagitnaan ng madaling araw, sakay ng isang pampasaherong sasakyan, lihim siyang tumakas patungo sa ospital, hinahanap ang tanging rason upang patuloy niyang tiisin ang paghinga sa mundong ito. Nang marating niya ang labas ng Neonatal Intensive Care Unit, bumigay na ang lakas ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa malamig na silyang bakal sa pasilyo yumuko at hinayaang umagos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat paghikbi niya ay sumasalamin sa isang pusong nadurog nang pinung-pino isang inang nagmamakaawa sa anumang kapangyarihan sa itaas na huwag bawiin ang kalusugan ng kanyang anghel na nag-aagaw buhay sa loob ng longkin nang sa kalagitnaan ng kanyang tahimik na pagtangis, isang maiinit na papel na baso ang banayad na lumitaw sa kanyang paningin. Nag-angat siya ng muka at nakita si Dr. Gabriel. Walang bahid ng pagkaawa ang mga mata nito, kundi isang dalisay at malalim na pag-unawa na tumagos sa kanyang pagkatao. "Drink this." Gatas yan pampakalma. Promise walang halong kung ano ito ang totoong magpapagaan ng pakiramdam mo. Mahinang wika ng doktor, isang simpleng pangungusap na tila isang malambot na kumot na humaplos sa sugatang kaluluwa ni Maribel. Kinuha niya ang gatas at naramdaman ang tunay na init na nagmumula rito, ibang-iba sa malamig na lason na inialok ni Stella kanina. Umupo si Gabriel sa kanyang tabi, nag-iwan ng sapat na espasyo bilang paggalang sa kalungkutan ng isang babae. Mula sa kanyang bitbit na bag, kumuha ang doktor ng isang maliit at malambot na unan. Maingat niya itong isiningit sa likuran ni Maribel, pinoprotektahan ang gulugod nitong nangangawit sa matigas na sandalan ng silya. Isang napakasimpleng kilos ng pag-aalaga, ngunit nagdulot ito ng matinding kirot sa puso ni Maribel, kirot na nagmumula sa katotohanang ang ganitong klaseng pagpapahalaga ay hindi kailanman ginawa ng sarili niyang asawa. "Alam ko na hindi madali ang lahat ng ito para sa iyo." Panimula ni Gabriel, ang boses ay seryoso at bumaba ng ilang antas upang walang ibang makarinig. "Pero may nakita ako sa medical records mo, Maribel. Yung mga pasa sa likod mo sa may bandang balikat. The pattern doesn't show a simple fall. Parang may malakas na puwersa na tumulak sa'yo bago ka nawalan ng balanse. Hindi ka lang basta nadulas. Kung kailangan mo ng tulong na ipaglaban ng totoo, nandito lang ako." Natigilan si Maribel. Ang maiinit na luha ay huminto sa pag-agos, pinalitan ng isang pagkamangha. May nakakaalam ng totoo. May isang taong handang tumayo sa kanyang tabi sa kabila ng panganib. Bago pa man siya makasagot upang magpasalamat, umilaw ang screen ng cellphone ng doktor na nakapatong sa kanyang hita. Isang maikling mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumabas na nabasa mismo ng mga mata ni Maribel. Nakasulat doon na huwag siyang makialam sa pamilyang yan kung gusto pa niyang magtagal sa kanyang propesyon. Mabilis na ibinulsa ni Gabriel ang kanyang telepono, itinago ang pagkunot ng kanyang noo at nanatiling kalmado sa tabi ng ina. Puno ng panibagong lakas, ngunit may halong matinding pangamba. Para sa kaligtasan ni Gabriel, umuwi si Maribel bago pa man sumikat ang araw. Maingat siyang naglakad sa madilim na pasilyo ng mansyon, papalapit sa kanilang sala nang marinig niya ang mababang tinig ng kanyang biyenan na si Doña Rosa. Nakikipag-usap ito sa kanyang asawang si Carlos na abala sa pag-aayos ng mga papeles ng kumpanya. "Ano bang plano mo sa batang yon, Carlos? Hanggang kailan natin bubuhayin ang anak niyang baliw sa ospital? Umuubos lang ng pera ang incubator na yon araw-araw. Kung mahina talaga siya at mamamatay din naman, it's better to pull the plug as soon as possible. Makakaabala lang sa mga plano natin, yang pabigat na yan, at baka maubos pa ang pondo natin sa pagpapagamot." Ang mga
mga salitang iyon ay parang asidong ibinuhos sa buong pagkatao ni Maribel. Napatigil siya sa paghinga habang nakatago sa dilim. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa nag-aapoy na puot. Paano nagawang sabihin iyon ng isang lola sa sarili niyang apo? At paano nagawang pakinggan iyon ng isang ama nang walang anumang pagtutol? Ang puot ay unti-unting nagiging isang patalim na handang sumaksak mula sa loob ng kanyang dibdib, isang nanggigigil na kamao na patuloy na bumabayo sa isang hindi nakikitang pader ng tadhana. Hahayaan ba niyang magtagumpay ang mga demonyong ito na kitlin ang nag-iisang liwanag sa kanyang buhay, o ito na ang hudyat upang tuluyan niyang ibaon sa lupa ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanyang kaluluwa? Ang sikat ng araw na tumagos sa malalaking bintana ng mansyon ay walang dalang init para kay Maribel. Nakaupo siya sa harap ng mahabang hapagkainan habang inilalatag ni Carlos ang isang makapal na folder sa kanyang harapan. Ang mga mata ng kanyang asawa ay nagkukunwaring puno ng pag-ibig at pag-aalala, ngunit sa likod ng maamong mukhang iyon ay ang pagkaganid na handang sumaid sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Babe, hindi mo na kailangang intindihin ang mga problema sa opisina. Malamig na wika ni Carlos, inilalapit ang isang mamahaling panulat sa kamay ni Maribel. Ako na ang bahala sa lahat. Kailangan mo lang pumirma rito sa Special Power of Attorney para mailipat sa akin pansamantala ang pamamahala ng mga ari-arian natin, para makapagpahinga ka ng tuluyan at hindi na ma-stress ang isip mo. Tinitigan ni Maribel ang mga dokumento. Ang mga letrang nakalimbag roon ay tila mga kadenang ihahampas sa kanya upang tuluyan siyang alisan ng kapangyarihan. Sa ilalim ng mesa, pinisil niya ang kanyang sariling hita upang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan mula sa umaapaw na galit. Ngunit kailangan niyang maglaro sa kanilang musika. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa isang baso ng mainit na kape na nakapatong sa gilid ng mga papeles. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, sinadya niyang itabig ang baso gamit ang kanyang siko. Ang maitim na likido ay mabilis na kumalat sa ibabaw ng mesa, nilamon ang mga mahahalagang pahina at binura ang mga nakaimprentang salita. Tumayo si Carlos nang biglaan ang kanyang panga ay nagtagis sa panandaliang inis na mabilis niyang itinago nang makita ang pag-iyak ng kanyang asawa. Sorry Carlos, hindi ko sinasadya. Humahagulgol na wika ni Maribel, pilit na ginagawang pambata at kaawa-awa ang kanyang tinig. Ibinaba niya ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Ang sakit-sakit pa rin ng ulo ko. Nahihilo ako at parang umiikot ang paligid. Ayoko na muna makakita ng mga papel. Gusto ko munang lumabas para makahinga. Huminga ng malalim si Carlos at pilit na pinakalma ang sarili. It's okay, babe. Aksidente lang. Ipapaprint ko na lang ulit ito sa opisina. Kung gusto mong maglakad-lakad sa mall para makapag-relax, papasamahan kita kay Stella. Ang pag-alok kay Stella bilang bantay ay isang inaasahang balakid, ngunit tinanggap ito ni Maribel nang may pasasalamat sa kanyang mga labi. Ilang oras ang lumipas, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isang malawak at mataong pamilihan. Habang naglalakad, ramdam niya ang matatalim na tingin ni Stella na nakatutok sa kanyang likuran, binabantayan ang bawat hakbang niya na tila isang bilanggo. Ginamit ni Maribel ang pagkakataon nang pumasok sila sa isang malaking department store na puno ng mga nag-aagawang mamimili. Nagkunwari siyang pumasok sa fitting room, bitbit ang ilang damit, ngunit mabilis siyang lumabas sa kabilang lagusan na para lamang sa mga empleyado na iwan si Stella na naghihintay sa maling pinto. Nang makalayo at makasigurong walang nakasunod, nagtungo si Maribel sa isang tahimik na kapihan sa sulok ng mall. Doon ay naghihintay ang isang matandang lalaking may kagalang-galang na anyo. Si Attorney Mendoza, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang yumaong ama. Naupo si Maribel sa tapat nito at naramdaman niya ang panibagong lakas
na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, hindi siya isang biktima na walang kalaban-laban. Siya ay isang inang naghahanda sa pag-atake. Maribel, nakita ko na ang mga transaksyon sa kumpanya. Mahinang paliwanag ng abogado habang inihihiwalay ang isang maliit na folder palapit sa kanya. Lihim nilang inuubos ang pondo. May mga malalaking halaga na palaging inililipat sa isang pribadong bank account. Ang nakapagtataka ay hindi nakapangalan kay Carlos o kay Stella ang account na ito, kundi sa isang taong gumagamit ng inisyal na RA. Nangunot ang noo ni Maribel or RA. Sino ang taong ito na nagtatago sa likod ng mga ninakaw na yaman ng kanyang pamilya? Ibinalot niya ang folder at maingat na itinago sa pinakailalim ng kanyang bag. Ang misteryong ito ang magiging susi upang tuluyan niyang mapabagsak ang buong alyansa ng mga nagtaksil sa kanya. Nagpasalamat siya sa abogado at nagpa siyang bumalik bago pa man tuluyang maghinala si Stella. Habang naglalakad pabalik na padaan siya sa isang tindahan ng mga kagamitan para sa mga sanggol, hindi niya mapigilan ang paghinto ng kanyang mga paa. Pumasok siya at dumiretso sa hanay ng mga maliliit na medyas. Kinuha niya ang isang pares ng asul na medyas na halos kasing laki lamang ng kanyang hinlalaki. Idinampi niya ang malambot na tela sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang init ng kanyang anak na patuloy na lumalaban sa loob ng ospital. Ang maliit na kagamitang ito ay hindi lamang tela. Ito ay isang anting-anting, isang paalala na mayroon siyang napakagandang rason upang manalo sa gerang ito. Binili niya ito ng palihim at itinago sa bulsa ng kanyang palda bago niya tuluyang binalikan si Stella na nooy galit na naghahanap sa kanya. Nagdahilan si Maribel na nakatulog siya sa lounge area ng mga kababaihan dahil sa matinding pagkahilo. Bagaman may pagdududa na pilitang maniwala si Stella upang hindi gumawa ng eskandalo sa publiko. Ngunit ang panandaliang tagumpay ni Maribel ay gumuho nang makauwi sila sa mansyon. Umakyat siya sa kanyang silid upang magpahinga, subalit napansin niyang tila gumaang ang bulsa ng kanyang palda. Mabilis siyang lumingon sa pinto nang maramdaman niya ang isang malamig na presensya. Nakatayo roon si Stella, ang mukha ay naglalarawan ng isang malagim na pagtuklas. Hawak ng nakababatang kapatid sa dulo ng daliri nito ang isa sa mga asul na medyas na nabili niya kanina, sadyang nahulog nang hindi niya namamalayan habang naglalakad sa pasilyo. Ang mga mata ni Stella ay nanlilisik sa pagdududa, unti-unting hinuhubaran si Maribel ng kanyang mga inosenteng maskara. Kung talagang nawalan siya ng alaala at naniniwalang wala siyang isinilang na anak, para kanino ang munting medyas na ito? Ang katanungang iyon ay nakabitin sa hangin, naghihintay na lunurin si Maribel sa mga kasinungalingang kailangan niyang pagtagpi-tagpiin ng walang anumang kamalian. Nakatitig si Stella kay Maribel, ang asul na medyas ay tila isang matalim na ebidensyang nais sumugat sa kanyang itinatagong lihim. Ang bawat sandali ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ng nagdadalang tao. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, hinayaan ni Maribel na manginig ang kanyang mga labi. Pinatulo niya ang mga luha, nang walang anumang tunog ang kanyang mga mata ay pinalabo niya ng pait at kalituhan. Bigla siyang sumugod at mabilis na inagaw ang medyas mula sa mga kamay ni Stella, saka ito mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib habang humihikbi ng malakas. Ang baby ko ay kailangan ng sapin sa paa paglabas niya. Pagsusumamo ni Maribel, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon ng isang taong nawawala sa sariling katinuan. Hinaplos niya ang kanyang flat na tiyan na tila naroon pa rin ang sanggol. Carlos, tignan mo si Stella. Gusto niyang kunin ang gamit ng anak natin. Sabi ng doktor, malapit na siyang isilang. Diba? Gusto ko lang maging handa para sa pagdating niya. Pumasok si Carlos sa silid dahil sa ingay ng pag-iyak ni Maribel.
Nang makita niya ang kanyang asawa na hinahaplos ang tiyan nito at kinakausap ang isang medyas, isang mapang-uyam na ngiti ang sandaling dumaan sa kanyang mga labi bago niya ito pinalitan ng huwad na awa. Hinarap niya si Stella at sinenyasan itong manahimik. Para sa kanila, ito ang pinakamalinaw na patunay na tuluyan ng nasiraan ng bait si Maribel. Ang ilusyon nito na buntis pa rin siya ay isang pabor para sa kanilang mga balak. Stella, hayaan mo na siya. Kitang-kita mo naman na hindi na niya alam ang realidad. Bulong ni Carlos sapat na upang marinig ni Maribel. Inakbayan niya ang kanyang asawa at marahang inakay pabalik sa kama. Oo, babe, magiging handa tayo. Pero kailangan mo munang pirmahan itong mga huling dokumento para sa insurance natin, para siguradong may pondo tayo, para sa panganganak mo okay. Lumapit din si Doña Rosa, ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip at tila nandidiri sa inaasal ng kanyang menopausal na minugang babae. Pirmahan mo na yan, Maribel. Huwag mo nang pahirapan ang anak ko. Pagkatapos nito, dadalhin ka namin sa isang lugar kung saan mas maalagaan ka, kung saan palaging may magbabantay sa'yo. Naintindihan ni Maribel ang ibig sabihin ng kanyang biyenan. Ang lugar na yon ay ang madilim na pasilyo ng mental hospital na matagal na nilang pinaplano para sa kanya. Kinuha niya ang panulat na inabot ni Carlos. Sa loob-loob niya nagpapasalamat siya sa talino ni Dr. Gabriel. Ang panulat na gamit niya ay naglalaman ng espesyal na tinta na unti-unting maglalaho at mawawala sa papel pagkalipas ng 48 oras. Sa paningin ng kanyang mga kaaway, ito ay isang legal na pirma, ngunit sa katotohanan ito ay isang piraso ng papel na magiging blanko sa oras na dalhin nila ito sa bangko. Mabigat ang kamay ni Maribel habang inilalapat ang dulo ng panulat sa puting papel. Isinulat niya ang kanyang pangalan nang may kasamang panginginig. Dinidilig ng kanyang mga luha ang bawat letra upang magmukhang mas makatotohanan ang kanyang paghihirap. Matapos ang huling pirma, binitawan niya ang panulat at muling niyakap ang asul na medyas itinatago ang kanyang mukha upang hindi nila makita ang kislap ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, matapos makuha ang mga dokumento, nagkaroon ng maliit na pagdiriwang sa sala. Naririnig ni Maribel mula sa itaas ang tunog ng pag-uumpugan ng mga baso ng sampan at ang halakhak ng 3 taong itinuring niyang pamilya. Ipinagdiriwang nila ang kanyang pagkabilanggo, ang kanyang pagkatalo at ang pagkakaagaw nila sa lahat ng kanyang pag-aari. Nakatayo si Maribel sa dilim ng pasilyo, nakatingin sa ibaba. Ang kanyang puso ay tumitibok nang may galit na kasing talim ng isang patalim, ngunit pinilit niyang kumalma para sa kanyang anak. Ngunit ang panandaliang katahimikan ng kanyang pag-iisip ay binasag ng malakas na pagtunog ng kanyang telepono na nakatago sa ilalim ng unan. Isang tawag mula sa ospital. Sa oras na idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga, tila tumigil ang pag-agos ng dugo sa kanyang buong katawan. Mrs. Maribel, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital ngayon din. Ang boses ng nurse ay puno ng taranta at kaba. Nagkaroon po ng emergency sa NICU. Ang inyong sanggol. Tumigil po ang pagtibok ng kanyang puso. Code blue po tayo, Mrs. Nabitawan ni Maribel ang telepono sa ibabaw ng malambot na kutsyon. Ang asul na medyas na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pag-asa ay nahulog mula sa kanyang kandungan patungo sa sahig. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon ng paghihirap habang naririnig niya ang mga halakhak ng kanyang asawa at ni Stella mula sa sala, mga tunog ng kagalakan na sumasabay sa huling hininga ng kanyang anak sa kabilang dako ng lungsod. Sa gitna ng dilim at kawalan, naramdaman ni Maribel ang unti-unting pagguho ng kanyang katinuan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang pag-arte. Ito ang tunay na tinig ng isang inang nawawalan ng tanging rason para mabuhay. Tanmo, walang inaksayang sandali si Maribel. Ang mga poste ng ilaw sa lansangan
ay naging malabong linya. Habang nilalakbay niya ang distansya patungo sa ospital, ang kanyang isip ay nababalot ng matinding takot na baka mahuli siya sa huling sandali ng kanyang anak. Pagdating sa harap ng nakapinid na pintuan ng emergency room, nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napaluhod sa malamig na sahig na baldosa. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga palad sa isang kahoy na rosaryo. Bumabaon ang mga butil nito sa kanyang balat hanggang sa mamula at halos magdugo ang kanyang palad. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pananalangin, nakikiusap sa kalangitan na kunin na lamang ang kanyang natitirang hininga kapalit ng kaligtasan ng maliit na buhay na patuloy na lumalaban sa loob. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay sumasalamin sa naghihingalong pag-asa ng isang inang walang ibang kakampi kundi ang kanyang pananampalataya. Ilang sandali pa ay dumating si Carlos. Ang presensya ng lalaki ay nagdala ng masangsang na amoy ng mamahaling alak na pilit tinatakpan ng matapang na pabango. Walang bakas ng pag-aalala o takot sa mukha nito. Tila isa lamang itong abalang negosyante na naabala mula sa isang napakahalagang pagdiriwang. Lumapit si Carlos sa isang doktor na lumabas mula sa silid ng sanggol. Hindi nito hinawakan ng kanyang asawa upang aluhin, bagkus ay bumitaw ito ng mga salitang kasing lamig ng yelo. Dok, kung hindi na talaga kaya ng baby, wag na natin siyang pilitin. Kung mahina na talaga siya, let's just pull the plug. Ayoko nang nahihirapan ang asawa ko sa kahihintay sa wala. Ang mga salitang yon ay tila kumukulong asidong ibinuhos sa nagdurugong puso ni Maribel. Nawala ang kanyang pagtitimpi. Ang pader ng pagpapanggap na maingat niyang itinayo upang magmukhang walang muwang ay muntik ng gumuho sa bigat ng kanyang puot. Sumugod siya patungo kay Carlos, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng damit ng lalaki. Pilit niyang ginamit ang kanyang kinikim-kim na galit upang magmukhang isang inang nawawala sa katinuan, kinakalmot at tinutulak ang asawang nais pumatay sa kanyang sariling dugo at laman. Ibalik mo sa akin ang baby ko. Huwag mong papatayin ang anak ko. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang naninikip na lalamunan, puno ng pait at matinding hinagpis na bumibiyak sa nakakabinging katahimikan ng pasilyo. Nabigla si Carlos at napaatras bakas ang inis at pagkapahiya habang iniiwasan ang mga atake ng kanyang asawa. Bago pa man tuluyang gumanti ng sakita si Carlos, isang pares ng matitibay na braso ang pumulupot mula sa likuran ni Maribel. Si Dr. Gabriel, ang init na nagmumula sa dibdib ng doktor na nakadikit sa kanyang nanginginig na likuran, ay nagbigay ng isang pambihirang pakiramdam ng kaligtasan at proteksyon. Mahigpit ngunit napakaingat siyang pinigilan ni Gabriel, tila isang matibay na angkla sa gitna ng nag-aalborotong bagyo ng kanyang damdamin. Ako na ang bahala sa kanya, misis. Iligtas natin ang anak mo. Mahinahong bulong ni Gabriel malapit sa kanyang tainga. Ang tinig nito ay may taglay na kapangyarihang pakalmahin ang nagwawalang sistema ni Maribel. Mabilis na pumasok ang doktor sa loob ng emergency room. Iniiwan si Maribel na nakaupo at humihigop ng lakas mula sa iniwang pangako ng manggagamot. Lumipas ang mga oras na tila isang buong dekada ng pagdurusa. Nang muling bumukas ang pinto, lumabas si Gabriel. Ang kanyang puting uniforme ay gusot at ang kanyang noo ay pinapawisan, ngunit may isang maaliwalas na liwanag sa kanyang mga mata. Ligtas na ang sanggol. Lumapit si Gabriel kay Maribel na nooy nakatayo na at nanginginig sa pag-aabang. Dahan-dahang ipinatong ng doktor ang kanyang malaking palad sa balikat ng ina. Walang anumang mali siya sa kilos na yon, tanging dalisay na paghanga at malalim na pag-unawa. Napakalakas ng anak mo, Maribel. He is a fighter, katulad ng kanyang ina. Ang simpleng pagdampi ng kamay at ang mga salitang yon ay nagdala ng mainit na alon sa dibdib ni Maribel, isang kalinga na matagal na niyang ninanais na maramdaman mula sa mundong naging labis na malupit sa kanya.
Tumayo si Maribel sa harap ng longkin kung saan muling mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Inilapat niya ang kanyang palad sa malamig na salamin, buong pagmamahal na pinagmamasdan ang inosenteng mukha nito. Sa isang pambihirang pagkakataon ng tadhana, gumalaw ang maliit na braso ng sanggol at ang manipis nitong daliri ay dumampi sa kabilang bahagi ng salamin, eksakto kung saan nakaposisyon ang kamay ng kanyang ina. Isang tahimik na ugnayan iyon na nagpatibay sa panata ni Maribel na dudurugin niya ang sinumang magtatangkang manakit sa batang ito. Ngunit ang kapayapaang yon ay pansamantala lamang. Mula sa dulo ng pasilyo napansin ni Maribel ang figura ni Stella na nakatago sa likod ng isang malaking poste, nakatingin sa kanila nang may matinding selos at pagdududa habang pinagmamasdan ang malapit na interaksyon nila ni Dr. Gabriel. Hindi napansin ni Stella na nakita siya ni Maribel nang magtungo si Maribel sa istasyon ng mga nurse upang kumuha ng isang basong tubig na hagip ng kanyang paningin ang isang bukas na logbook sa ibabaw ng mesa. Ang nurse na nakatalaga sa mismong oras na bumigay ang makina ng kanyang anak ay isang baguhan. At sa tabi ng pangalan nito, sa isang nakakalat na piraso ng resibo, ay nakasulat ang isang bank account number at ang pamilyar na numero ng telepono ni Stella. Ang katotohanan ay unti-unting bumalot sa kanyang isipan, nag-iiwan ng isang malamig at nakakakilabot na katanungan. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga demonyong ito upang tapusin ang kanyang lahi? At hanggang kailan niya kayang maghintay sa dilim bago niya sila tuluyang ipadala sa impyerno? Sa gitna ng mapanlinlang na katahimikan ng mansyon, bawat hakbang ni Maribel sa makintab na sahig ay tila isang nakakabinging bulong ng paghihiganti. Habang ang lahat ay natutulog ang dilim, ay nagsilbing kanlungan niya upang isagawa ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Sa tulong ng lihim na pakikipag-ugnayan kay Attorney Mendoza, nagsimulang kumilos ang mga kamay ng katarungan sa ilalim ng mga anino. Isang malaking bahagi ng kanyang mga personal na ari-arian at ang mga lupang ipinamana ng kanyang mga magulang ay dahan-dahang inililipat sa isang irrevocable trust fund na nakapangalan lamang sa kanyang anak. Ang bawat dokumentong nilalagdaan niya sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara ay tila isang sugat na unti-unting bumubuka sa bulsa ng kanyang mga kaaway. Kinabukasan masayang-masaya sina Carlos at Stella. Bit-bit ang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong pinirmahan ni Maribel. Gamit ang espesyal na tinta, nagtungo sila sa kanilang pangunahing bangko. Ang kumpiyansa sa kanilang mga mukha ay tila isang balabal na nagpapakita ng kanilang akalang tagumpay. Pagdating sa loob ng opisina ng manager, inilapag ni Carlos ang mga papeles sa ibabaw ng mesa nang may kasamang malakas na pagbagsak ng folder, isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging dominante at makapangyarihan. Iproseso mo na ang paglilipat ng lahat ng pondo sa account na ito. Utos ni Carlos habang itinuturo ang account ni Stella. Nandyan na ang lahat ng kailangang pirma at authorization mula sa asawa ko. Ngunit nang buksan ng bank manager ang folder, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat at puno ng tensyon. Ang manager ay napakunot ang noo, inayos ang kanyang salamin at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Iniharap niya ang mga papeles kay Carlos at Stella. Ang mga puting pahina na dati ay puno ng mga nakasulat na pangako at pirma ay wala ng laman. Ang tinta ay tuluyang naglaho. Iniiwan lamang ang malilinis at blangkong papel na tila kailanman ay hindi nasulatan. Anong laro ito, Mr. Ashford Blanco? Ang lahat ng mga dokumentong ito. Seryosong wika ng manager, ang tinig ay puno ng pagdududa. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Inagaw niya ang folder at isa-isang tiningnan ng mga pahina. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw dahil sa matinding gulat. I saw her sign this, I was there. Carlos, pinanood ko siyang pirmahan ang bawat pahina na ito.
Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay pumipiyok dahil sa halong galit at takot. Humarap si Carlos kay Stella, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng puot. Sa gitna ng bangko, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at hinablot ang braso ni Stella nang napakahigpit hanggang sa mamula ang balat nito. Ang tanga mo, pinabili kita ng mga gamit, pinagkatiwalaan kitang bantayan siya. Baka kung anong pen ang kinuha mo sa office ko. Look at this mess, Stella. We look like fools here. Habang nangyayari ang gulo sa bangko, si Maribel ay nasa loob ng silid ng kanyang anak sa mansyon. Dahan-dahan niyang itinutupi ang mga maliliit na damit ng sanggol habang humuhuni ng isang malungkot na oyayi. Ang bawat pagpisil niya sa malambot na tela ay isang panalangin para sa kanyang munting anghel. Narinig niya mula sa ibaba ang marahas na pagbukas ng pintuan ng mansyon at ang malakas na pagtatalo ni na Carlos at Stella na paakyat sa hagdanan. Ang kanilang mga tinig ay puno ng sumbatan at puot, isang tunog na nagdulot ng isang napakanipis na ngiti sa mga labi ni Maribel. Hindi siya lumabas. Nanatili siyang nakaupo sa sahig, tinatamasa ang bawat segundo ng pagkawasak ng tiwala ng dalawang taksil. Sa bawat sigaw ni Carlos sa labas ng kanyang silid, pakiramdam ni Maribel ay unti-unting nababawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang panandaliang katahimikan ay muling nagulo nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na maleta na kinakaladkad sa pasilyo. Binuksan ni Maribel ang pinto at nakita ang kanyang biyenan na si Doña Rosa kasama ang 3 malalaking bagahe. Ang matanda ay may dalang aura ng awtoridad at pagkaganid ang mga mata nito ay mabilis na naglilibot sa kabuuan ng bahay na tila isang buwitreng handang sumakmal. Dito na ako titira, simula ngayon. Pahayag ni Doña Rosa habang itinataboy ang isa sa mga katulong. Kailangan kong siguraduhin na hindi na mauulit ang mga kapabayaan sa bahay na ito. At kailangan ko ng pera, Carlos. Huwag mong sabihing nagkaproblema ang bank transfer dahil may mga utang akong kailangang bayaran agad. Napatitig si Maribel sa kanyang biyenan. Alam niyang hindi lamang ito simpleng pagbisita. May mas malalim na rason kung bakit nagmamadaling lumipat ang matanda sa kanilang tahanan, bitbit ang lahat ng kanyang gamit. Habang pinagmamasdan ni Maribel ang kaguluhan sa pagitan ng mag-ina at ng kabit na ramdaman niya ang isang matalas na tingin mula kay Doña Rosa. Isang tingin na tila may alam sa mga lihim na itinatago ni Maribel sa ilalim ng kanyang kama. Ang bawat segundong lumilipas ay nagdadala ng bagong panganib at ang presensya ng matanda sa loob ng bahay ay tila isang malaking pader na haharang sa kanyang bawat galaw. Ang presensya ni Doña Rosa sa loob ng mansyon ay tila isang makapal na usok na nakakasakal sa bawat sulok ng tahanan. Hindi lumipas ang isang araw na hindi nito pinapakialaman ang mga kagamitan ni Maribel, pilit na naghahanap ng anumang butas upang tuluyan itong mapalayas. Isang hapon, habang nagkunwari si Maribel na mahimbing na natutulog, na ramdaman niya ang marahang pagpasok ng kanyang biyenan sa loob ng kanyang silid. Ang marahas na pagbuklat ng mga kumot at ang tunog ng mga daliring nagkakahalungkat sa ilalim ng mga unan ay nagpahiwatig ng maitim na balak ng matanda. Doon ay natagpuan ni Doña Rosa ang isang maliit at itim na notebook na sadyang iniwan ni Maribel sa ilalim ng kanyang unan. Ang mukha ng matanda ay nagliwanag sa galit at kumpiyansa habang binubuklat ang mga pahina na naglalaman ng mga petsa numero at mga pangalan ng tao. Agad na hinablot ni Doña Rosa ang balikat ni Maribel at pilit itong ginising. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa tagumpay. Sabi ko na nga ba, nagpapanggap ka lang. Ano ang ibig sabihin ng mga sulat na ito? Maribel, akala mo ba, maloloko mo ako sa pag-arte mo na parang bata? Isusumbong kita kay Carlos ngayon din para mabulok ka na sa mental hospital. Sigaw ni Doña Rosa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Dahan-dahang imulat ni Maribel ang kanyang mga mata. Sa isang iglap ang dati malabo
at nalilitong tingin ay napalitan ng isang talas na kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na matagal na niyang ikinubli. Inagaw niya ang notebook mula sa kamay ng biyenan at sadyang isinarado ang pinto ng silid. Inilock ito nang walang anumang tunog, kundi ang marahang paglapat ng bakal sa hamba. You really should learn how to knock, Doña Rosa. Malamig na wika ni Maribel, ang kanyang boses ay hindi na pambata, kundi puno ng kapangyarihan at pagbabanta. At bago mo tawagin ang anak mong walang kwenta, baka gusto mo munang tignan ang mga numerong ito ng mabuti. This notebook isn't just a diary. It's a record of your sins. Napaatras ang matanda, ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting napalitan ng kaba. Ipinakita ni Maribel ang isang pahina kung saan malinaw na nakasulat ang pangalang Rosa Antonio at ang mahabang listahan ng mga utang sa pagsusugal sa mga ilegal na kasino. Hindi lamang yon, nakatabi rin sa notebook ang mga kopya ng bank transfers mula sa kumpanya patungo sa account na RA na siyang inisyal ni Rosa Antonio. You've been stealing from my parents' company to pay for your gambling debts, Doña Rosa. Ikaw pala ang linta na sumisimot sa pondo ng pamilya ko. Do you think Carlos will forgive you if he finds out that his own mother is the reason why the business is failing? O mas gusto mong ang mga pulis ang magpaliwanag sa kanya kung bakit nakapangalan sa iyo ang mga nakaw na pera? Banta ni Maribel. Ang bawat salita niya ay tila isang hampas ng latigo sa pagkatao ng matanda. Napaupo si Doña Rosa sa gilid ng kama, ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang napagtatanto na ang babaeng inaakala niyang madaling mabuli ay ang siyang may hawak ngayon ng kanyang leeg. Wala siyang magawa, kundi ang tumingin ng may takot kay Maribel. Lumapit si Maribel sa kanyang biyenan. Sa halip na saktan ito, banayad niyang inayos ang gusot na kwelyo ng mamahaling damit luma ng matanda. Ang bawat haplos niya ay tila isang malamig na kalinga na nagpaparamdam ng matinding takot. Simula ngayon, susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. You will be my eyes and ears in this house. Kapag may ginawa si Carlos o si Stella na hindi ko nagustuhan, ikaw ang mananagot. Maliwanag ba? Wala nang nagawa si Doña Rosa, kundi ang tumango ng mabilis. Sa sandaling iyon, ang marahas na pagkatok sa pinto ay bumasag sa katahimikan. Si Carlos, mabilis na nagbago ang anyo ni Maribel, pabalik sa isang mahina at kaawa-awang asawa. Sinenyasan niya ang kanyang biyenan na buksan ang pinto at magsinungaling. Nang pumasok si Carlos, nakita niya ang kanyang ina na tila nanginginig habang inaalalayan si Maribel. Anong nangyayari rito? Bakit nakalak ang pinto? Takang tanong ni Carlos habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang babae. Wala, anak. Na-stress lang si Maribel at binangungot. Inalalayan ko lang siya. Pilit na ngiti ni Doña Rosa, bagaman bakas. Sa kanyang boses ang matinding kaba. Naniwala si Carlos at muling lumabas upang kausapin si Stella sa baba. Nang maiwang muli ang dalawa, uminit ang screen ng telepono ni Maribel sa ibabaw ng lamesa dahil sa isang papasok na mensahe mula kay Dr. Gabriel. Binasa ni Maribel ang mensahe at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ng ligaya ang sumilay sa kanyang mga labi. Maribel, the baby is stable now. He's gaining weight and showing great progress. Bukas na bukas din, handa na siyang ilabas at may uuwi mo na siya. Ang balitang yon ay tila isang sikat ng araw pagkatapos ng isang napakahabang bagyo. Maiuuwi na niya ang kanyang anak. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang biyenan na tila isang basang sisiw sa sulok, alam ni Maribel na ang pag-uwi ng kanyang sanggol sa mansyong ito ay nangangahulugan ng mas matinding panganib. Ang kagalakan sa kanyang puso ay nahaluan ng isang panibagong sumpa. Walang sinuman, kahit ang kamatayan, ang makakahadlang sa kanya upang mabigyan ng ligtas na tahanan ang kanyang anak, kahit pa kailangan niyang sunugin ang mansyong ito
kasama ang lahat ng mga demonyong naninirahan dito. Tanatayinti. Ang mansyon na dati ay puno ng malamig na aura ng kataksilan ay nabalot ng isang hungkag na kagalakan ng araw na iiwi ni Maribel ang kanyang anak. Ang mga makukulay na lobo at naggagandahang laso na nakasabit sa bawat sulok ng sala ay tila mga maskarang pilit na nagtatago sa katotohanan. Dumating si Dr. Gabriel upang personal na suriin ang kalagayan ng sanggol bago ito tuluyang iwan sa pangangalaga ng pamilya Ashford. Sa loob ng silid ng sanggol, kung saan ang amoy ng bagong labang damit at baby powder ay humahalimuyak pansamantalang nakalimutan ni Maribel ang panganib na naghihintay sa labas. "Is doing great, Maribel." Malakas ang kanyang baga at normal ang bawat paghinga. Nakangiting wika ni Gabriel habang maingat na inaayos ang stethoscope sa kanyang leeg. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa gilid ng kuna. Kasabay nito, iniabot din ni Gabriel ang kanyang kamay upang ayusin ang gusot na gilid ng malambot na kumot ng bata. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang mga daliri ni Gabriel ay dumampi sa likod ng palad ni Maribel. Ang init na nagmula sa balat ng doktor ay tila isang munting apoy na nagbigay ng panandaliang liwanag at kapanatagan sa gitna ng nagyayelong gabi ng kanyang buhay. Nagtagal ang ugnayang yon ng ilang segundo, isang tahimik na pangakong hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Walang imik na nagkatinginan ng dalawa, isang pagpapalitan ng damdamin na mas malalim pa sa anumang salita bago marang bumitaw si Gabriel at nagpaalam ng may sapat na pag-aalaga sa kanyang mga mata. Ngunit nang lumalim ang gabi at tulog na ang halos lahat sa mansyon, ang dilim ay muling nagluwa ng isang masamang hangarin. Si Stella, na hindi matanggap ang pagkakaroon ng tagapagmana na magiging hadlang sa kanyang mga plano, ay lihim na pumasok sa silid ng sanggol. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng makapal na alpombra ay walang anumang tunog, tila isang aninong gumagapang patungo sa biktima. May dala siyang isang maliit na bote na naglalaman ng isang kemikal na balak niyang ihalo sa nakahandang gatas sa ibabaw ng maye. Hindi alam ni Stella na sa isang madilim na sulok ng silid, nakaupo si Maribel at kanina pa siya pinagmamasdan sa oras na idinampi ni Stella ang bote sa labi ng bote ng gatas. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa silid, nagdulot ng isang nakakasilaw na liwanag na nagbuyangyang sa maitim na gawain ng taksil. "Napakaganda ng palabas mo, Stella. Akala mo ba ay hahayaan kitang saktan ng anak ko sa pangalawang pagkakataon?" Malamig na wika ni Maribel habang itinataas ang kanyang telepono na malinaw na nakarecord ang bawat galaw ng kabit ng kanyang asawa. Natigilan si Stella, ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader sa sobrang takot. "Ate, hindi iyan ang iniisip mo. Gusto ko lang lagyan ng vitamins ang gatas ni baby." Pagsisinungaling nito habang pilit na inaagaw ang telepono ni Maribel. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aagawan, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Rosa. Dahil sa takot na mabunyag ang kanyang sariling mga utang at krimen, kung hindi siya susunod kay Maribel, gumawa ang matanda ng isang desisyong ikinagulat ng lahat. Isang mabilis at marahas na paglapat ng palad ni Doña Rosa sa pisngi ni Stella ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang lakas ng sampal ay sapat na upang mapaupo si Stella sa sahig, hawak ang kanyang namumula at kumakating pisngi. "Walang hiya ka, Stella. Pagtapos ka naming kupkupin, susubukan mong lasunin ang sarili kong apo." Sigaw ni Doña Rosa, isang napakahusay na pag-arte na tila siya ang pinaka-inosenteng lola sa mundo. Eksaktong pumasok si Carlos sa silid dahil sa ingay ng sigawan. Naguguluhan niyang tiningnan ang kanyang ina na tila nanggigigil sa galit ang kanyang asawang si Maribel na nakatayo ng may awtoridad at ang kanyang kabit na si Stella na umiiyak sa sahig. Ang dati matibay na alyansa ng mga demonyo ay nagsisimula ng mabitak at mag-away-away sa harapan ng mismong taong nais nilang sirain. Anong nangyayari rito?
Bakit sinaktan ni Mama si Stella? Takang tanong ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito habang palipat-lipat ang tingin sa mga babaeng mahalaga sa kanyang buhay. Ang bawat segundong lumilipas ay nagdadala ng mas malalim na pagdududa sa kanyang isipan habang si Maribel ay nananatiling tahimik, yakap ang kanyang anak, sa kanyang dibdib pinapanood ang dahan-dahang pagguho ng kahariang itinayo sa kasinungalingan. Ang lamat sa pagitan ng mga taksil ay tila isang basag na salamin na hindi na kailanman muling mabubuo. Bawat piraso ay matalas at handang sumugat sa sinumang humawak nito. Matapos ang naganap na komprontasyon sa silid ng sanggol, ang ugnayan ni Carlos at Stella ay tuluyan ng nabalutan ng laso ng pagdududa. Pinatalsik ni Carlos si Stella palabas ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at galit habang pilit na inaalo ang kanyang asawang si Maribel. Ngunit sa likod ng bawat haplos ni Carlos, ramdam ni Maribel ang panlalamig nito. Ang binhing itinanim ni Stella tungkol sa kanyang pagpapanggap ay nagsimula nang mag-ugat sa isipan ng lalaki. Sa sumunod na mga araw, naging isang malaking teatro ang mansyon. Si Stella, bagaman nananatili sa loob ng bahay, ay iniwasan ni Carlos at tinatrato na parang isang estranghero. Ang matinding selos at galit ni Stella ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang katinuan, lalo na nang makita niyang tila mas naging malapit si Carlos kay Maribel. Ngunit hindi alam ni Stella na ang kanyang dating kasabwat ay may iba ng pinagkakaabalahan dahil sa takot na tama ang hinala ng kanyang kabitlihim na nagpakabit si Carlos ng mga nakatagong kamera sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa silid ni Maribel. Nais niyang makasiguro kung ang kanyang asawa ay tunay na biktima ng pagkakataon o isang mapanganib na kaaway na naglulubid ng kasinungalingan. Nalaman ni Maribel ang tungkol sa mga kamera nang biglang pumasok si Doña Rosa sa kanyang silid nang may kasamang matinding panginginig ng mga kamay. Dahil sa takot na mabulgar ang kanyang mga nakaw na yaman, naging sunod-sunuran ang matanda sa bawat utos ni Maribel. Maribel, naglagay si Carlos ng mga mata sa dingding, bulong ni Doña Rosa, habang nagkukunwaring nag-aayos ng kurtina. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Bantay sarado ka na niya ngayon. Mag-ingat ka, anak, dahil tila hindi na siya naniniwala sa iyong pag-arte. Sa halip na matakot, ginamit ni Maribel ang impormasyong ito upang higit na paikutin si Carlos sa kanyang mga daliri. Sa harap ng mga nakatagong kamera, ipinakita ni Maribel ang isang imahe ng isang martir at mapagmahal na asawa. Madalas siyang nakikitang nakaupo sa tabi ng kama, hinahaplos ang unan ni Carlos habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Minsan naman ay nagpapanggap siyang nakatulog sa silya habang tinitiklop ang mga polo ng asawa, isang larawan ng pagod ngunit tapat na kabiyak. Ang bawat kilos niya ay maingat na kinalibrate upang pukawin ang konsensya ni Carlos at burahin ang anumang hinala na maaari nitong itanim. Isang gabi, habang pinapanood ni Carlos ang live feed mula sa kanyang computer sa opisina, nakita niya si Maribel na hawak ang kanilang lumang wedding album. Nakita niya ang bawat paghikbi ng kanyang asawa, ang paghaplos nito sa kanilang mga larawan nang may labis na pangungulila. Naramdaman ni Carlos ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib, isang pagsisisi na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Paano niya nagawang paghinalaan ng babaeng ito na tanging siya lamang ang mundong iniikutan? Samantala, si Stella ay hindi naging tahimik dahil sa pagkawala ng pabor ni Carlos at sa takot na tuluyang mawalan ng yaman, sinimulan niyang pasukin ang mga confidential files ng kumpanya. Nais niyang itakas ang natitirang pondo bago pa man siya tuluyang maipakulong ni Maribel. Ngunit sa bawat pagsubok niya, tila palaging may nakaharang na pader. Hindi niya alam na ang lahat ng kanyang mga iligal na galaw sa loob ng opisina ay masinsinan ng binabantayan ng mga tauhan ni Attorney Mendoza.
Ang bawat dokumentong tinatangka niyang itago ay nagiging karagdagang pako sa kanyang sariling kabaong. Nabalot ng isang mapanlinlang na katahimikan ang hapunan ng gabing iyon. Nakaupo silang lahat sa mahabang mesa, walang sino mang nagsasalita, kundi ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang plato. Si Doña Rosa ay hindi makatingin ng diretso kay Maribel, habang si Stella naman ay tila nanggigigil sa bawat subo ng pagkain. Sa gitna ng kainan lumapit ang isang katulong at iniabot kay Carlos ang isang kulay dilaw na sobre na kalalabas lang sa kanilang mailbox. Dahan-dahang binuksan ni Carlos ang sobre. Habang binabasa niya ang laman nito, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas, sapat na upang malaglag ang kanyang tinidor sa sahig. Ang tunog ng bakal na tumama sa marmol ay tila isang babala ng paparating na unos. "Ano ito, Carlos?" Kabadong tanong ni Doña Rosa nang makita ang reaksyon ng kanyang anak. Inihagis ni Carlos ang sulat sa ibabaw ng mesa. Isa itong pinal na abiso mula sa bangko. Ang kanilang mansyon, ang tanging tahanang kinatatayuan nila, ay nakasanla na sa isang malaking halaga. At ngayon ay nasa ilalim na ng proseso ng foreclosure dahil sa hindi pagbabayad ng mga utang na hindi alam ni Carlos kung saan nanggaling. Habang nagkakagulo ang kanyang pamilya, nanatiling tahimik si Maribel, dahan-dahang hinihigop ang kanyang sabaw habang ang kanyang puso ay nagdiriwang sa simula ng tuluyang pagguho ng mundo ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Sino ang tunay na may hawak ng susi sa pintuan ng kanilang kinabukasan? Pahag! Ang bawat hakbang ni Maribel palabas ng opisina ni Attorney Mendoza ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tonelada. Ang sikat ng araw na tumatama sa semento ay naging masyadong maliwanag para sa kanyang mga mata. Nagdudulot ng isang matinding kirot na nagsisimula sa kanyang sentido patungo sa kanyang buong ulo. Hindi na sapat ang kanyang lakas ng loob upang itaguyod ang pagod niyang katawan. Sa gitna ng mataong bangketa, ang paligid ay biglang umikot ng mabilis. Ang mga boses ng mga dumadaan ay naging malabo at tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Bago pa man niya marating ang kanyang sasakyan, ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa kanyang paningin at ang kanyang katawan ay walang lakas na bumagsak sa matigas na sahig. Nang muling magliwanag ang kanyang gunita, ang unang sumalubong sa kanya ay ang banayad na amoy ng tsa na may halong chamomile at ang pamilyar na amoy ng antiseptic. Hindi siya nasa mansyon. Nakahiga siya sa isang malambot na sofa sa loob ng isang silid na puno ng mga aklat at kagamitang medikal. Ito ang pribadong klinika ni Dr. Gabriel. Sa tabi ng kanyang higaan, nakita niya ang doktor na abalang nagtitimpla ng inumin. Ang likuran nito ay nagpapakita ng isang pag-aalalang hindi kayang itago ng puti nitong uniforme. Naramdaman ni Maribel ang pagpatak ng kanyang mga luha sa sandaling marinig niya ang tunog ng tasa na maingat na inilapag ni Gabriel sa lamesa. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya sa hagdanan, ang matibay na maskarang suot niya ay tuluyan ng nadurog. Hindi na niya kayang magpanggap. Ang bawat paghikbi na pinigil niya sa loob ng maraming linggo ay kumawala nang may matinding pait, isang hagulgol na nagmula sa pinakamalalalim na sugat ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Gabriel at naupo sa tabi niya, ngunit hindi siya gumawa ng anumang kilos na makakaabala sa paglabas ng emosyon ni Maribel. Hinayaan niya lang ang babae na ilabas ang lahat ng sakit. Nang medyo kumalma na si Maribel, dahan-dahang inihilig ni Gabriel ang ulo nito sa kanyang balikat. Isang tahimik at ligtas na sandalan sa gitna ng mundong puno ng kataksilan. Ang init na nagmumula sa balikat ng doktor ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahinto sa panginginig ng mga balikat ni Maribel. "I can't do this anymore, Gabriel. Pagod na ako sa pagpapanggap na baliw sa pagmamasid sa kanila na ninanakawan ako sa harap ng mukha ko." Bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay halos mawala dahil sa pag-iyak.
Natatakot ako para sa anak ko. Natatakot ako na baka sa isang iglap ay mawala ang lahat ng pinaglalaban ko. Embrace the pain, Maribel, but don't let it drown you. Mahinahong sagot ni Gabriel habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa sandalan ng sofa malapit sa buhok ni Maribel, ngunit may sapat na paggalang. Hindi mo na kailangang mag-isa. Nandito ako. I'll be your shield while you prepare your sword. Isang pambihirang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa pagitan nila, isang ugnayang hindi nangangailangan ng malalaswang kilos upang maiparamdam ang matinding pagpapahalaga. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa tapat ng sofa. Maingat niyang hinawakan ang paa ni Maribel at tinanggal ang masikip na sapatos na nagdulot ng malalaking paltos sa balat ng babae dahil sa maghapong paglalakad. Kinuha niya ang isang pares ng malambot na tsinelas na pambahay at maingat na isinuot sa mga paa nito. Ang bawat haplos ng doktor ay puno ng lambing at respeto, isang pagtrato na tila isang mamahaling hiyas si Maribel na ayaw niyang mabasag. Ang munting kilos na yon ay nagdala ng isang matinding kilig sa puso ni Maribel, isang pakiramdam ng pagiging babae na muling pinahahalagahan pagkatapos ng mahabang panahon ng pagiging biktima. Bago umalis si Maribel, may iniabot sa kanya si Gabriel na isang makapal na pulang sobre na may tatak ng isang kilalang ahensya ng investigasyon. Buksan mo ito kapag handa ka na. Ito ang huling piraso ng puzzle na kailangan mo upang tuluyan silang mapatalsik. It's the evidence of what really happened on that stairs and more. Pagbalik ni Maribel sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakairitang kagalakan. Si Carlos ay nakatayo sa gitna ng sala, may hawak na baso ng alak at tila nakalimutan na ang tungkol sa abiso ng foreclosure na natanggap niya kanina. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanlinlang na kumpiyansa. Babe, good timing. Nagpaplano ako ng isang malaking event. Masayang pahayag ni Carlos habang lumalapit at pilit na hinahawakan ng baywang ni Maribel. Gagawa tayo ng grand celebration para sa anniversary ng company at isasabay na natin ang baptism ni baby. We will invite everyone, the board members, the investors, at ang media. Ipapakita natin sa kanila na ang pamilyang Ashford ay mas matatag kaysa dati. Tumingin si Maribel kay Carlos at pagkatapos ay kay Stella na nakatayo sa likuran nito na may mapang-uyam ng ngiti. Alam ni Maribel ang tunay na balak ni Carlos. Gagamitin ng lalaki ang party na ito upang kumuha ng mga bagong investors at takpan ang butas ng kanilang bankruptcy gamit ang pera ng ibang tao. Nais din nilang gamitin ang pagkakataong yon upang formal na ipakilala si Maribel bilang isang may sakit sa isip sa harap ng buong lipunan upang tuluyan itong mawalan ng kredibilidad. Ngunit hinaplos ni Maribel ang pulang sobre na nakatago sa loob ng kanyang bag. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang asawa. Ang entabladong inihahanda ni Carlos para sa kanyang tagumpay ay siya palang magiging bitayan na tatapos sa kanyang kasakiman. Ang tanong na lamang ay kung sino ang huling tatawa kapag ang ilaw ng entablado ay tuluyan ng nakatutok sa katotohanan. Naging abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa gabing gaganapin ang engranding selebrasyon ng kumpanya. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga kristal na dekorasyon na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag, ngunit sa likod ng marangyang anyo, ang bawat pader ay tila saksi sa isang mabulok na katotohanan. Si Carlos at Stella ay abala sa pag-iensayo ng kanilang mga sasabihin sa harap ng mga investors. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman habang iniisip ang bilyon-bilyong pisong papasok sa kanilang mga kamay sa oras na mapaniwala nila ang lahat na ang pamilyang Ashford ay mananatiling makapangyarihan. Pumasok si Stella sa silid ni Maribel. Bit-bit ang isang plastic na bag. Inilabas niya mula rito ang isang kupas at murang klase ng telang damit na may kulay asul na malamlam. Ate, ito ang isuot mo mamaya. Regalo ko sa'yo.
Bagay na bagay to sa kalagayan mo ngayon, simple at hindi masyadong agaw atensyon. Huwag kang mag-alala. Kahit mukha kang katulong sa damit na ito, sisiguraduhin kong magmumukha ka pa ring maamo sa paningin ng mga tao habang binabasa ang script na inihanda namin tungkol sa sakit mo. Wika ni Stella na may kasamang mapanguyam na ngiti. Marang tinanggap ni Maribel ang damit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko upang hindi makita ng taksil na babae ang naglalabiyab na puot sa kanyang balintataw. Salamat Stella, napakabait mo talaga sa akin. Mahinang sagot ni Maribel ang kanyang tinig ay sadyang pinatunog na tila isang taong wala ng sariling disposisyon. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng kanyang silid, ang tunay na plano ay unti-unti nang nabubuo. Sa loob ng isang maliit at madilim na opisina ni Attorney Mendoza, nagpulong ang 3 tao na magiging arkitekto ng pagbagsak ng mga Ashford. Ipinakita ni Gabriel ang nilalaman ng pulang sobrang ibinigay niya kay Maribel. Ang bawat segundong lumalabas sa screen ng computer ay nagpakita ng malinaw na video mula sa kamera ng ospital kung saan kitang-kita ang pag-abot ni Stella ng isang makapal na sobre ng pera sa isang yata noong gabing bumigay ang makina ng sanggol. Hindi lamang yon, inilapag din ni Attorney Mendoza ang isang maliit na flash drive na nakumpuni matapos mahanap sa ilalim ng hagdanan ng mansyon. Ang bawat file na nabubuksan ay naglalaman ng mga boses ni Carlos at Stella habang pinaplano ang pagtulak kay Maribel sa hagdanan at ang paglalason sa kanyang isipan. Ang maliit na pirasong ito ng bakal ang magiging hatol sa kanilang kamatayan. Bulong ni Maribel habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Lumapit si Gabriel at muling ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Maribel. Ang init na dumaloy mula sa palad ng doktor ay tila isang munting liwanag na nagbigay ng lakas sa nangihinang loob ng ina. Isang tahimik na ugnayan iyon, isang pangako na sa kabila ng dumi ng mundong kinatatayuan nila, may isang pusong tapat na handang manatili sa kanyang tabi. Bago magsimula ang okasyon, hinarap ni Maribel si Doña Rosa sa loob ng banyo. Ang matanda ay tila isang basang sisiw na nanginginig habang nakatingin sa kanyang minugang babae. Gawin mo ang trabaho mo mamaya, Doña Rosa. Siguraduhin mong nakasusi ang pinto ng technical room kapag nagsimula na ang presentasyon. Kapag pumalya ka, hindi lamang ang utang mo ang malalaman ng lahat, kundi ang mismong partisipasyon mo sa pagkamatay ng tatay ni Carlos para makuha mo ang insurance niya. Banta ni Maribel. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na patalim na nakatutok sa leeg ng matanda. Wala nang nagawa ang biyenan, kundi ang tumango ng mabilis ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng porselana sa sobrang takot. Dumating ang oras ng selebrasyon sa ballroom ng isang sikat na hotel. Ang paligid ay puno ng mga kilalang tao, ang amoy ng mamahaling pabango, at alak ay humahalimuyak sa hangin. Si Carlos ay nakatayo na sa gitna ng entablado. Ang kanyang suot na tuxedo ay tila baluti ng isang hari. Sa kanyang tabi ay si Stella na nakasuot ng isang ranger gown na kulay pula, isang sadyang pagpapakita ng kanyang pagiging reyna sa gabing iyon. Inalalayan ni Carlos ang mikropono at nagsimulang magsalita ng may labis na kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tatag ng ating kumpanya. Ipinagdiriwang din natin ang isang himala. Ang himala ng paggaling ng aking asawa at ang kaligtasan ng aming tagapagmana, pahayag ni Carlos habang ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Maribel sa madla. Ngunit sa halip na makita ang kanyang asawa, itinuro niya si Stella sa lahat. At nais kong pasalamatan ang babaeng ito. Si Stella ang itinuturing naming bayani ng pamilya. Siya ang nagsilbing sandigan namin sa gitna ng unos. Siya ang tunay na anyan ng kumpanyang ito. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa buong silid,
Ngunit sa gitna ng ingay, biglang naglaho ang lahat ng liwanag. Ang nakakabinging katahimikan na sumunod ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa gitna ng dilim, isang pares ng takong ang narinig na naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ay tila isang tibok ng pusong uhaw sa katarungan. Nang muling bumukas, ang isang solong spotlight, hindi ang mahina at may sakit na Maribel ang bumungad sa lahat, kundi isang babaeng nakasuot ng isang purong puting gown na nagliliyab sa ganda at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nalilito. Ang mga ito ay nakatutok sa kanyang mga kaaway ng may talim na kayang pumatay ng kaluluwa. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang remote control. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa baton na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng naninirahan sa mansyong Ashford. Ang liwanag ng naglalakihang mga chandelier sa loob ng ballroom ay tila mga saksi sa isang gabi ng paghuhukom. Si Carlos ay nakatayo pa rin sa gitna ng entablado. Ang kanyang dibdib ay busog sa yabang habang tinatanggap ang palakpakan ng mga panauhin. Sa kanyang tabi si Stella ay nagmistulang isang nagniningning na reyna. Sa kanyang pulang gown, ang bawat ngiti nito ay puno ng tagumpay. Ngunit ang lahat ng yon ay naglaho nang bumukas ang pinal na liwanag ng spotlight sa gitna ng pasilyo. Hindi suot ni Maribel ang basahan na ibinigay ni Stella. Sa halip naglalakad siya ng may dambuhalang awtoridad sa loob ng isang purong puting gown na gawa sa mamahaling sutla. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong ay lumilikha ng isang matatag at seryosong ritmo sa ibabaw ng marmol na sahig. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas. Ang kahinaan o kalituhan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa talino at puot na matagal niyang ikinubli sa ilalim ng maskara ng isang baliw. Maribel, what are you doing here? At bakit ganyan ang suot mo? Gulat na tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa mikropono sapat na upang marinig ng lahat. Babe, hindi ka paayos. You should be resting. Guards, paki-assist ang asawa ko pabalik sa sasakyan. She's having a relapse. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maribel, isang tunog na nagpatahimik sa buong silid. Inagaw niya ang isa pang mikropono mula sa gilid ng entablado. Hindi ako ang kailangang magpahinga, Carlos. Kayo ni Stella ang kailangang maghanda. Dahil ngayong gabi, ang lahat ng kasinungalingang itinayo nyo ay guguhos harap ng lahat ng taong niloko nyo. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Maribel ang remote control na nahawak niya. Ang malaking video screen sa likuran ni na Carlos at Stella na dapat sana ay magpapakita ng tagumpay ng kumpanya ay biglang nagbago. Sa halip ng mga graph at datos, ang bumungad sa lahat ay ang malinaw na video ni na Carlos at Stella sa loob ng kanilang sariling sala. Ang tunog ng kanilang pagtatawanan habang pinaplano ang pagpapatapon kay Maribel sa mental hospital ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Nakita ng lahat ang bawat haplos, ang bawat halik na nakaw at ang nakakasukang pagtataksil sa mismong pamamahay ng nagdadalang tao. Hindi pa doon nagtatapos. Ang sumunod na video ay nagmula sa nakatagong kamera sa pasilyo ng mansyon. Kitang-kita ang malakas na pagtulak ni Stella kay Maribel sa itaas ng hagdanan. Ang bawat paggulong ng katawan ni Maribel, pababa ang dugo na nagsimulang bumakas sa sahig. At ang malamig na pagtalikod ni Stella sa naghihingalong ina ay nasaksihan ng bawat investor board member at reporter sa loob ng silid. Binasag ni Carlos ang kanyang hawak na baso ng alak. Ang mga kristal ay nagliparan sa sahig, habang ang mapulang likido ay tila dugo na tumalsik sa entablado. This is a lie. Fake ang video na yan. Sinisiraan mo lang kami dahil baliw ka na. Sigaw ni Carlos. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng damit ni Stella dahil sa matinding hiya at galit. Sinubukan niyang lapitan ang control booth upang patayin ang kuryente, ngunit mabilis na humarang ang mga tauhan ni Attorney Mendoza at si Dr. Gabriel na may dalang mga dokumento at mga legal na ebidensya.
Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa mukha ni na Carlos at Stella. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging isang dambuhalang alon ng paghatol at pandidiri. Si Stella ay napaurong sa gilid ng entablado, ang kanyang kumpiyansa ay tuluyang natunaw pinalitan ng isang desperadong takot. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapahiya, ang kanyang katinuan ay tuluyan ng bumigay. Inabot ni Stella ang isang mahabang patalim na ginagamit sa pagputol ng malaking cake sa gilid ng buffet table. Ang metal nito ay naglabas ng isang malamig na kislap sa ilalim ng ilaw. Sa isang iglap, habang ang lahat ay abala sa panonood ng video, mabilis na sumugod si Stella patungo kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at wala ng bakas ng pagkatao. Ang dulo ng patalim ay nakaturo sa dibdib ng babaeng nais niyang burahin sa mundo upang makuha ang lahat. Ang kislap ng patalim sa ilalim ng mga spotlight ay tila isang mabilis na kidlat na humati sa hangin, nagbabadyang tumapos sa huling hininga ng katarungan. Sa isang iglap, bago pa man madampi ng metal ang balat ni Maribel, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang harapan. Si Dr. Gabriel. Ang malakas na puwersa ng pagbangga ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng isang mabilis na pag-agos ng mapulang likido sa manggas ng puting barong ng doktor, isang duguang marka ng sakripisyo. Hindi ininda ni Gabriel ang hapdi. Mahigpit niyang hinawakan ng mga kamay ni Stella hanggang sa mabitawan nito ang patalim na bumagsak sa sahig nang may malakas na tunog ng tumatamang bakal sa marmol. Sa loob ng ilang segundo, ang ballroom ay napuno ng mga tauhan ng batas na kanina pa nakatago sa gitna ng mga panauhin. Mabilis nilang dinakma ang mga braso ni Stella at pinadapa ito sa sahig. Ang pagpalhaw ni Stella ay tila isang hayop na nasugatan, puno ng puot at kawalan ng katinuan habang pilit na kumakawala sa mga posas. "Kasalanan mo ito, Carlos. You promised me everything. Sabi mo, mamatay na siya. Sabi mo sa akin ang kumpanya." Ang kanyang mga sigaw ay naging isang nakakasukang amamin ng krimen na narinig ng bawat taong naroroon, kabilang ang mga reporter na walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanyang pagkakaaresto. Nang makita ni Carlos na tuluyan ng gumuho ang kanyang depensa, ang dati matayog at hambog na lalaki ay tila isang basang sisiw na nanghihina. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ni Maribel. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa matigas na sahig ay nagpahiwatig ng kanyang tuluyang pagsuko. Humagulgol siya ng malakas, pilit na inaabot ang laylayan ng puting gown ni Maribel. "Babe, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Na-pressure lang ako ni Stella. Please, Maribel, isipin mo ang anak natin. Huwag mo akong ipakulong. I can change, I promise." Tiningnan ni Maribel ang lalaking minahal niya. Nang buong puso ang lalaking ama sana ng kanyang anak, ngunit nagtangkaring pumatay sa kanya. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at malamig na kapayapaan ang nananahan doon. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at isinabog ang mga piraso ng kanilang pinunit na wedding photo sa mukha ni Carlos. Ang bawat maliit na bahagi ng larawan ay bumagsak sa sahig na tila mga tuyong dahon ng isang patay na relasyon. "Wala ka nang babalikan, Carlos. You have no right to be a father and certainly no right to be my husband. Simula ngayong gabi ang pangalang Ashford ay hindi na magiging bahagi ng buhay ko." Sa kabilang panig ng entablado, si Doña Rosa ay pilit na nagtatago sa likod ng mga kortina, ngunit mabilis siyang hinarang ni Attorney Mendoza kasama ang 2 pulis. Ang matanda ay nagsimulang manginig nang ipakita sa kanya ang warrant of arrest para sa kasong estafa complicity sa attempted murder at ang matagal nang nakatagong ebidensya ng pandaraya sa insurance ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang hangin na walang patutunguhan habang marahas siyang inalalaya ng mga pulis palabas ng ballroom. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang paglakad
patungo sa hustisya. Naiwang nakatayo si Maribel sa gitna ng entablado. Ang kanyang puting gown ay nananatiling malinis at nagniningning sa kabila ng gulo. Lumapit si Gabriel sa kanya, maingat na nakabalot ng puting tela ang sugat sa kanyang braso. Walang anumang salita ang namagitan sa kanila, tanging isang malalim na tingin ng paghanga at pag-aalaga. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang huling patak ng luha sa pisngi ni Maribel. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na nagpatigil sa panginginig ng buong katawan ng ina. Ang katahimikan sa ballroom ay naging isang sagradong sandali ng pagtatapos at panibagong simula. Pinagmasdan ni Maribel ang dahan-dahang pag-alis ng mga pulis, bit-bit ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang ng kanyang mga kaaway palayo ay tila isang pagbaklas ng mga tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Inangat niya ang kanyang paningin sa mga bituin na nakikita mula sa malalaking bintana ng hotel. Ang gabi ay malalim, ngunit sa unang pagkakataon, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ang bawat paghinga niya ay puno na ng kalayaan, isang matamis na tagumpay na binuo mula sa duguluha at isang di matatawarang pag-ibig ng isang ina. Edka. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw na tumatama sa luntiang damuhan ng bagong tahanan ni Maribel ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Malayo na ito sa madilim at malamig na mansyon ng mga Ashford. Ang hangin dito ay amoy sariwang bulaklak at bagong tabas na damo, isang hudyat ng tuluyang paghihilom ng mga sugat na dating akala niya ay habambuhay ng magdurugo. Sa gitna ng hardin, isang munting bata na may mapupungay na mata at malulusog na pisngi ang pilit na binabalanse ang kanyang katawan. Ang bawat paghakbang ng maliliit nitong paa sa ibabaw ng damo ay tila isang himala na nasasaksihan ni Maribel araw-araw. Ang maugong na tawa ng sanggol habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro ay nagbibigay ng isang pambihirang musika na pumapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Nakatayo si Maribel sa beranda, hawak ang isang baso ng sariwang juice. Napatingin siya sa kanyang mga daliri na wala ng suot na singsing, tanging ang kintab na lamang ng kanyang sariling balat ang nagniningning. Marami ang nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya sina Carlos at Stella na kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang mahabang sentensya sa loob ng malamig na rehas. Para kay Maribel, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbura sa krimen o pagtanggap sa kanila pabalik. Hindi niya kailangang magpatawad sa mga taong pilit na pumatay sa kanyang kaluluwa upang makamit ang kapayapaan. Ang tunay na kapatawaran na kanyang nakamit ay ang pagpapatawad sa kanyang sarili, sa pagpapatawad sa babaeng dating nabulag ng huwad na pag-ibig at sa pagpapatawad sa kanyang sariling kahinaan. Doon niya natagpuan ang tunay na bininiyen. Ang kumpanyang ipinundar ng kanyang mga magulang ay muling nakatayo at mas lalong naging matatag sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa negosyo, ang kanyang pinakamalaking kayamanan ay ang katahimikan ng kanyang isipan tuwing gabi. Wala na ang mga bangungot ng pagkahulog sa hagdanan. Wala na ang takot sa bawat pag-inom ng gatas. Ang bawat paghinga niya ngayon ay malalim at puno ng pasasalamat. Natutunan niya na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga, kundi tungkol din sa paglaban. Ang kanyang pagtitiis ay may hangganan at ang kanyang muling pagbangon ang naging patunay na ang katarungan, gaano man ito katagal, ay palaging darating para sa mga pusong tapat. Ang banayad na tunog ng bakal na tumama sa hamba ng gate ay kumuha sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Lumabas mula roon si Gabriel, bitbit ang isang bungkos ng puting mga tulip at isang maliit na laruan para sa bata. Ang kanyang puting polo ay nakatupi hanggang sa siko
nagpapakita ng peklat sa kanyang braso, ang markang hinding-hindi makakalimutan ni Maribel bilang simbolo ng kanyang kaligtasan. "You look blooming today, Maribel." Nakangiting wika ni Gabriel habang naglalakad patungo sa kanya. Ang kanyang tinig ay tila isang mahinahong himig na nagpapakalma sa bawat hibla ng pagkatao ni Maribel. "Salamat, Gabriel. Sakto ang dating mo. Kakagising lang ni Nathan mula sa kanyang napo." Sagot ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kagalakan. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi ni Maribel. Sa loob ng ilang sandali, nanatili silang tahimik habang pinagmamasdan ng bata na ngayon ay masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng nara. Dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Maribel na nakapatong sa rehas ng beranda. Ang bawat daliri ni Gabriel ay maingat na dumana sa balat ni Maribel, isang ugnayang puno ng respeto at dahan-dahang namumukadkad na pagtingin. Hindi ito isang mabilis o mapusok na pag-ibig. Ito ay isang slow burn na pagmamahalan na binuo mula sa tiwala, sakripisyo at tunay na pagkakaibigan. Inihilig ni Maribel ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, ninanamnam ang init at proteksyon na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang buhay ay puno ng mga hagdanan, may mga baitang na magdadala sa atin sa ibaba sa dilim at sa sakit. Ngunit palaging may pagkakataon upang muling umakyat, baitang-baitang patungo sa liwanag. Ang kwento ni Maribel ay isang paalala sa bawat kababaihan na ang pagkabasag ng puso ay hindi ang katapusan ng mundo, kundi ang simula ng pagbuo ng isang mas matibay na bersyon ng sarili. Sa huling sulyap ni Maribel sa kanyang anak at sa lalaking nanatili sa kanyang tabi, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi lamang muling nabuo. Ito ay naging mas maganda, mas makabuluhan at higit sa lahat, puno ng pag-asa na kailanman ay hindi na muling mananakaw ng sinuman.